Noong unang panahon, wala pang apoy sa mundo. Ang mga tao ay nabubuhay lamang sa liwanag ng araw. Kapag sumisikat ang araw, nagiging masigla ang buong nayon. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. Unti-unting nilalamon ng dilim ang kagubatan. Dahil dito, ang mga tao ay nabubuhay sa takot. Sara ninyo agad ang mga bintana. Papalapit na ang gabi. Nay, natatakot po ako. Sa gitna ng nayon, nakaupo si Datu Amian, tahimik na nag-iisip habang pinagmamasda ng kanyang mga nasasakupan. Ato, marami na po sa amin ang nagkasakit dahil sa lamig. Madalas ay hilaw naming kinakain ang pagkain. Nagkakasakit ang mga bata. Araw-araw kong nakikita ang inyong paghihirap. Ngunit wala akong magawa. Tahimik na nakikinig sina Lira at Bato sa likuran. Habang pinagmamasdan nila ang mga tao, tila may namuong hangarin sa kanilang puso. Matanda po, totoo po bang may liwanag na hindi nawawala? May isang sinaunang lihim, ang apoy. Isang liwanag na nagbibigay init at lakas, ngunit mapanganib. Sinasabing sa tuktok ng bundok, silang ay may banal na apoy na binabantayan ng diwata. Paano po namin ito makukuha? Hindi sapat ang lakas lamang. Kailangang dalisay ang puso ng taong maghahanap nito. Hindi ko kayo mapipigilan, ngunit mag-ingat kayo. Babalik po kami. Dadalhin namin ang liwanag para sa ating nayon. Habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan, tila nagiging kakaiba ang paligid. Minsan ay may naririnig silang yabag. Minsan na may mga matang kumikislap sa dilim. Kuya, parang may sumusunod sa atin. Lira, umatras ka. Napakatapang mo. Hindi tayo makakarating sa bundok kung paiiralin natin ang takot. Nang gabing iyon, bumuhos ang napakalakas na ulan. Kumidlat ng paulit-ulit. Tumama ang kidlat sa isang tuyong puno sa labas. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang apoy. Parang maliit na araw, nararamdaman nila ang init. Unti-unting nawala ang kanilang ginaw. Ito pala ang apoy, ngunit maya-maya lamang ay namatay rin ang apoy dahil sa ulan. Bakit ninyo hinahanap ang apoy? Nais naming tulungan ang aming nayon. Marami nang dumating dito. Ang iba'y sakim. Ang iba nama'y naghahangad ng kapangyarihan. Hindi po namin ito gagamitin sa masama. Ito ang maaaring mangyari kapag ginamit sa kasamaan ng apoy. Ayaw naming mangyari iyan. Kung gayon, tandaan ninyo, ang apoy ay hindi lamang kapangyarihan. Isa itong malaking pananagutan. Pakaliit, ngunit napakalakas. Pag ginamit ng tama, magdadala ito ng buhay. Kapag ginamit ng mali, magdadala ito ng kamatayan. Nakabalik sila. Sa gitna ng nayon ay inilatag ni Bato ang tuyong damo. Tahimik ang lahat. Kiniskis niya ang mga bato. Nung unay walang nangyari. Muling sinubukan hanggang sa tik! May maliit na spark. At maya-maya, sumiklab ang unang apoy sa nayon. Sa wakas, may init na tayo. Mula noon, nagbago ang kanilang buhay. Natuto silang magluto, gumawa ng kagamitan at magprotekta sa kanilang sarili. Ang apoy ay biyaya. Huwag natin itong gamitin sa kasamaan. Kakasap ka ng sulit na lakas ay nasa taong marunong gumamit ng kapangyarihan ng may putihan. Iyon ang alamat ng unang apoy. Isang kwentong bayan na nagpapaalala na ang pinakamalaking liwanag ay nasa pusong handang magsakripisyo para sa kapwa.